80% of my job happens in front of my computer. And let's be honest, yun pong computer ang laki pong naitutulong sa ating mga buhay ngayon. If you are tech savvy or techie person, ang laki po ng nagagawa ng computer. Everything here is run by computer. As you can see, this is run by computer. Yung ating Facebook, social media, everything is run by those kind of systems. And I'm fascinated about the three major features that are built in every computer. Kung wala po yung mga features na yon, parang kulang ang computer. Kahit yung ating mga cellphones, meron din po siya noon. What are those things? Alright? Uh, yung meron sa computer, number one is yun pong button na undo. You see, wala lang akong magamit na ibang button, but this is good enough. But think about physical computer, you just have to push the undo button and yun pong mali na error yung type mo or na-delete yung file mo, uh, you just have to push the undo button and everything goes back to original. Right? Another feature na nakakamangha every day, I'm always fascinated na naa-amaze ako sa mga buttons na yan. Pangalawang button is yung redo. First one is undo, ibabalik ka. And then yun namang redo, yung parang halos pareho sila ng galaw pero magkaiba lang ng flow. Isa pabalik, yung isa pa forward. Right? Pangatlo naman, ang pinaka-powerful dyan, kahit sa mga cellphones niyo is yun pong button na restore. Do you have restore on your phones? Na-delete mo yung picture mo or video mo, either that's intentional or not. Just go back to the trash bin or delete files or trust files. Pagpunta mo doon, hanapin mo lang yun, pindutin mo lang, just push the button and all your files will be restored. Amazing, right? Ha? Now, on the other hand, sino sa inyo naman dito yung napadpad ka sa isang restore one, marahil na invite ka lang, okay? Or tapos nakakain ka ng napakasarap na pagkain. Alright, ngayon, habang kumakain ka, nilalasap mo yung sarap ng pagkain, tumatakbo sa isip mo, sabi mo, next time, isasama ko si pastor dito. Right? O kaya, someone who's very special to you, it could be your family, parang si pastora, pag nakakain kami sa isang lugar, laging tumatakbo sa isip niya, dalhin natin dito si Eliel. Yan, yung mga halos mga walang kabusugan, talagang dalhin natin dito. So that, alright, maranasan din nila yung naranasan. I mean, that's our nature. Come on, guys. Ha? Yun bang, wala nga sila at that very moment, but you have this button in your mind, bawi ako next time. So, in-upload mo yung picture, katakam-takam, very yummy, ang daming nag-comment, oh, yummy. Right? Sabi naman ng isa, ay, di nagyaya. Sabi naman ng isa, sana all. And then those people, you filter those people depending on gaano sila kalapit sa puso mo, and then sasabihin mo ngayon, mag-message ka, mag-reply ka, di bale, bawi ako next time. Alright? You have those buttons, you have those undos, you have those redos, and you have those restores buttons. Gusto mong makabawi, you want to make up one day. You want to catch up one day. Are you following? Ha? Minsan 'di ba meron tayong mga reunion, like school reunion or family reunion, meron tayong tinatawag na ganon. And then pag nagkikita kayo, ang saya-saya, kwentuhan to the max, parang wala nang putulan because you wanted to catch up and make up those times na pabayaan ninyo. Are you following? So we try to catch up and make up. Sabi mo, I really wanted to join the reunion, pero naging busy ka. Sabi mo, di bale, next time, titiyakin ko. Ngayon pa lang, magli-leave na ako, magpa-file na ako ng leave. Because you want to catch up and make up.
Are you following? Alright? Now, di ba pagka nagtitake ka ng exam, tapos bigla kang nilagnat, di mo kaya, anong sabi mo? Magme-makeup class ka o kaya magme-makeup exam. Are you following? So that's the beauty of life. As long as we live, no, hangga't tayo nabubuhay, mga kapatid, ang sarap kasi we have those buttons. The catch-ups and make-ups. The undo and the redos. The restore buttons. Just one click. And pwede mong balikan. Pwedeng ayusin. Pwedeng ulitin. Hallelujah. Amen? Ito lang pong January ito, mga kapatid. Well, for most of you, no, na panood nyo siguro, nagdagat kami, and then habang nagdadagat sila, kami naman sumaglit kami sa ilog. We took pictures, we took videos. Pagbalik namin, sabi nila, wow. And then they wanted to experience too. So hindi na kami umuwi, pumunta kami doon. So habang kami po ay nag-i-enjoy doon sa ilog, kinabukasan, halos lahat ng aking mga pamangkin nandun, no? Maliban sa 3 kong pamangkin. And then among those 3 pamangkin, meron pa talaga akong naglalaro sa sabi ko, kung nandito lang sana si Eli, mag-i-enjoy yun. Kasi yun yung pamangkin ko na talagang very adventurous. Biglang mawawala, di mo alam kung saan mo hahanapin. So very adventurous. And I'm sure, pretty sure, na mag-i-enjoy siya habang nandun tayo sa ilog. Well, on the other hand naman, sila naman ay nandun sa Japan. Habang si Sister Maya gulong-gulong doon sa makapal na yelo, si attorney habang nagbabatuhan siguro sila ng yelo doon, isa lang tumatakbo sa isip nila, sabi na, sana andito si Brother Robert. Sabi niya, na-imagine nila, pwede naman maglako dito, di kailangan ng yelo Sabi ni attorney marahil, Sister Maya, next time dapat kasama sila. So dapat meron ka ng passport, para makasama ka sa next trip. Ganun tayo, yung ating mindset is catch up, make up, next time, bawi. And those kinds of buttons are the gift of lifetime. Are you following? Those are gifts of a lifetime. Sila po yung tinatawag ko na built-in warranty for a device called life. Pag bibili ka ng cellphone, there's warranty. Alright. Pwedeng palitan, pwedeng ayusin, right? Those are covered with warranties. And this life is covered with warranty. And that warranty is called catch-ups, buttons, alright? Bawi, undo, redo, restores. Those are the blessings. Those are the second chances that are packaged in this life. And as long as you are breathing, you can just push the button. And voila! Right? You can be restored. You can go back. You can move forward. You can make up and you can catch up. That's the blessedness of life. So, yan pong benefits na yan ay para lang po yan sa lifetime. Pag sinabi kong lifetime, hanggat nabubuhay ka sa mundong ito. That's lifetime. Now, after this life is what we call what? Eternity. Eternity, walang katapusan yun. Lifetime, meron siyang time. Yung life dito, meron siyang time, merong ending. That's why it's called lifetime. At hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang ating lifetime dito. Kaya pag sinabi natin, pag order ako, bili ako ng ganyang product, ano yan, pang lifetime? Ang mindset natin, habang buhay na ba yan? Oh, that's wrong because there's no lifetime in this lifetime. Alright? Now, those are the gifts. These are the buttons that we have in these lifetimes. Are you blessed you have these buttons? I can't imagine having a computer, working in a computer without those buttons. I can't imagine holding a cell phone without those buttons. Pag nagtatype ka, mali, back, you have to
push the back button. Those are undo buttons. Catch-ups and make-ups buttons. Can't imagine owning a device without those buttons. Aren't you blessed na meron tayong ganong mga buttons? But here's the thing. When you get into heaven, all those buttons will be gone. Are you hearing me? When you get to heaven, all those buttons will be gone. Wala nang undo, wala nang redo, wala nang restore, wala nang bawi button when you get into heaven. Whether you're on which side of eternity, whether you're in heaven, whether you're in hell, those buttons are no longer there. Are you following? It will just disappear. Everything in eternity will be permanent. Say with me, permanent. In Luke chapter 16, yung kwento ni Lazarus at saka yung mayaman, anong nangyari? Sabi niya, pwede mo bang papuntahin siya dito? Sabi ni Father Abraham, no. I wish I could. I wish you could come up here and we could come down there. But there's a gulf fixed between you and me so that we cannot come down and you cannot come up. Everything in eternity is fixed. Once you're there for eternity. Once you're in heaven, you're there for eternity. There will be no redo, there will be no undo, there will be no catch-ups and makes-ups. Everything will be permanent. And the deepest agony in eternity is not pain. Kung mapadpad man sa impyerno, pain isn't the deepest agony. What's the deepest agony in eternity? Permanence. Permanence. Because when you got there, the moment you got there, you will be there for eternity. So, that reminds us about the story of Lazarus and the rich man. So, ang sabi ni Jesus, kinuwento ni Jesus yan as a form of parable, but ito yung pinaka-unique na parable. Because if you study the Bible, si Jesus hindi siya gumagamit ng pangalan kapag nagkikwento siya ng parabola. But this time, very specific. He mentioned the name Lazarus. He mentioned the name Moses, right beneath the verses. He mentioned the name of Abraham. All those names are real person. So, sa mga katulad namin na mga nag-aaral, nagsasaliksik ng ganito, we strongly believe that this parable is not an ordinary parable, but it's a true story. True story through a parable. So here's what happens. May isang mayaman, ang sabi ng Bible, he ate fine foods, he wear fine clothes, and he possess fine properties. Fine things. All the fine. Nasa kanya lahat ng fine. Alright? So, ang yaman-yaman ng tao, at sa harap naman niya, meron namang napakahirap, naghihirap, pangalan naman si Lazarus. At itong si Lazarus, walang nagmamalasakit sa kanya maliban sa mga aso. Dinidilaan siya ng mga aso. Yung kanya sugat. So every day, nag-aantay lang siya kung may itatapon na basura sa gate ng mayaman at yun ang kakainin niya para makasurvive siya sa buhay. Well, in the course of time, both of them died. And as the rich man he saw himself in agony. And then he saw Lazarus in the bosom of Abraham. Nasa piling ni Abraham. And here's what happened. May mga bagay dito sa lupa na hindi natin masyadong pinapahalagahan until we get there. Let me repeat that. May mga bagay ditong alam mong importante sa lifetime,
But we don't value those things until we get there. Let me give you a practical example. When I was younger, I thought I was invincible. Kain ng mga soft drinks, kain ng mga ganito, puyat. Are you listening? Sino makarelate? When we were younger, tinitignan natin yung mga matatanda, uy, bawal yan, hindi maganda yan. You would say like, kayo lang yun, mga mahihinang nila lang kayo. And you thought of yourself that you were invincible. Akala mo hindi ka tatablan, kaya inaabuso mo yung katawan. Bisyo dito, bisyo doon, alak, sigarilyo. Those things are creeping, distorting your life. So because you're not yet there, you thought you're invincible. And when you get there, immediately, wisdom kicks in. Agad tumalino yung tao. Ngayon, because I got there, I speak wisdom. Sabi ko, nag-iba na yung mga pananalita ko. Dati ang yabang-yabang. Wala yan. Soft drinks. Wala yan. Kasi akala mo hindi ka tinatablang. Ngayon tinatablang ka na. Sabi na to, bawal to. Kahit yung mga bata, sabi, hindi na maganda yan. Bigla kang tumalino. Those things, yung mga bagay ba na hindi mo binigyang value, ngayon pinapahalagahan mo na. Because you got there already. Now the problem, when you got there into eternity, there is no redo. There will be no undo. Everything is fixed in heaven. So when the wise man come to you and say, that is not good, you better listen. You better listen. Because when that old man speaking to you, they speak wisdom. Why? Because they already got there. Alright? Pag sinabi ng nanay, huwag ka munang maglandi. Anong ginawa? Naglandi, nabuntis, nagkaanak nang wala sa oras. Now that you got there, immediately, you become wise. Because you already got there. But here's the good thing. As long as you are breathing, as long as you are in this lifetime, you can undo. You have the button. You still have the button. You can just stop the button and you can start anew. That's the blessing of a lifetime. But again, when you get there, things will be different. So, as the man looks up, sabi niya, everything here is different. Sabi niya, Lord, pwede bang tumawid dyan? Pwede bang kayo po? Hindi. Everything is fixed here. Now, gusto kong suotin ninyo yung pagiging mayaman. Now, I'm very curious about the scripture, yung mahirap pinangalanan eh. Yung mayaman, hindi. What do you think? Why? Bakit siya hindi pinangalanan? Kung kilala siya, mayaman siya, he must be named. He must be famous in his lifetime. Why is it that this rich man has no name? Alam niyo kung bakit? Because that rich man represents you and me. Siya yung taong hindi lang mayaman sa mga bagay, mayaman siya sa oportunidad. When he lived in his lifetime, he was so rich with these buttons. And yet, none of those buttons, wala siyang pinindot doon. Are you still listening? Pagdating niyo sa langit, na gusto kong suotin niyo yung buhay ng isang mayaman na napuntang impyerno. Either you are nasa impyerno o sa langit, the same thing.
Ang kaibahan lang kasi yung condition dun eh. Pagdating sa impyerno, imagine mo kung ikaw yung napunta doon. Ano sa tingin mo, immediately, ang iisipin mo, there must be priorities or there must be so important to do in our lifetime. Yun bang, nung nandun ka na, when you got there, dun mo palang nakita, dapat ito yung ginawa ko eh. Dapat ito yung mga importante pala. Ano sa tingin mo? Kung ikaw si mayaman na napadpad doon sa eternity, ano sa tingin mo ang dapat na ginawa niya nung nasa lupa? Here's the question. What the rich man should not have missed in his lifetime? If you are that rich man, ano nga ba dapat yung mga hindi mo ma-miss sa lifetime? Nasundan niyo pa ba ako? Now, I want to give you a few points right here. Number 1 is the water. Water. Pagdating niya sa eternity, anong una niyang sigaw? Anong una niyang sigaw? Tubig! My goodness! Nung siya nabubuhay pa, ang dami niyang pagkain. Andun yung Jollibee, andun yung McDo, andun yung baby back ribs, andun lahat ng pagkain na gusto niya. Lagi siyang tumatambay sa Fortune, kung sa mga sikat na mga restaurant, all the foods that he wants. Everything was, nasa kanya. But when he got into eternity, it wasn't the Starbucks that he needs. It wasn't the Fortune foods that he needs. It wasn't the fine clothes. It wasn't the fine food. It wasn't the fine gadgets. Immediately when he got there, he realized the most important thing that I need in my life is not those things, but one thing, the water. And when he asked for water, hindi yan water na ordinaryong water. He knew what kind of water was that. Sabi niya, isang patak lang can quench my soul. Walang ibang makakapag-quench, makakapag-satisfy sa ating kauhawan kundi ang ating Panginoong Jesus. John chapter 4, Jesus is the living water. Yung babae na enkwentro ni Jesus, sabi niya, yung kinakasama mo ngayon, 5 yan. Sabi niya, paano mo nalaman, Panginoon? And then sabi doon sa kwento, ang babae nangasawa ng marami because there is void. There is a hole, an emptiness inside of her. She wants those emptiness to be filled. But none of those husbands completed her. But when she encountered Jesus, she was satisfied. Her thirst was quenched. Only Jesus can satisfy your soul. Meron siyang nakalimutan. Sabi niya, in my lifetime, nakalimutan ko yung pinaka-importante sa aking buhay. Hindi man lang niya sinabing, uy, Father Abraham, sino kayang nagmana ng aking pera? Because he was rich. Sino kaya sa mga kapatid ko? Kasi matandang binata to walang anak walang asawa. Sino kaya sa kanila ang maglustay ng aking yaman? Sino kaya naka-duty ngayon sa trabaho, sa opisina? Sino kaya? None of those things. And yet, these things occupies our life. Kung ano yung mga bagay na sobrang importante sa atin, when you got there, my friend, listen to this. Those things doesn't matter. Hindi man lang yung tinanong, yung wigo ko, Lord, yung wigo, nakarwas ba? Yung bago kong Lexus, Lord. Goodness. Man, I'm not against these things, but you see, when you prioritize these things over the water, something is wrong.
None of these things he invested his life mattered in eternity. This could be a very strong reminder to us, right? Right? Because we have been so busy all our lives. Maglingkod ka sa Panginoon. Busy ako sa eskwela. Make sure it matters in eternity. Well, I'm not saying that the things that you do are not important. And I must be clear, over these things, there is much, much more important. At makalimutan mo na ang lahat, wag lang yung tubig ng buhay. You need Jesus in your life. Before I go to my second point, let me ask you this. How is your water? Kumusta ka sa harapan ng Diyos? Kumusta tayo? Si Jesus pa ba ang priority o hanggang bunganga na lang? Bakit ako seryoso dito, mga kapatid? Because I see. Once you got there, everything is fixed. Everything will be permanent. Now, I have this question. When the rich man got into eternity at napunta siya sa impyerno, now, sumagi ba minsan sa isip ninyo to? I've been reading that story, di ko na maalala. Pero minsan sumagi ba sa isip niyo to? Bakit hindi siya nagreklamo? Ganun lang ba kadali? Si Lazaro, mapuntang langit, ako mapuntang impyerno. It's unfair! Ba't di siya nag-argue? Ba't di siya nag-argue? Tanungin mo daw yung bakit hindi siya nag-argue? Because he knew the reason why he got there. Because he knew the reason why he got there. So, tingnan niyo yung kaisipan. The wisdom of the dead man. Ano ang pinaka-importante? Ano dapat ang hindi natin ma-miss sa eternity? Water of life. You need Jesus in your life. Amen? Number 2, here's the second most important when you got there in eternity. Witnessing. Witnessing. And he said, then I beg you, Father, to send him to my father's house. Now, in some translation, like NIV, or I've been reading also New King James Version, ang galing, ginamit na word talaga yan. Send him to my house to witness my 5 brothers. Now, the word witness is not only legal term, it's a religious term. Dito sa church natin, yung pag-testify or pag-share ng gospel, we call it witness. Are you following? Huh? Now, these terms are not, hindi ito term ng mga non-believers. Yung mga non-believers, yung mga hindi Christian, non-religious people, hindi nila ginagamit yung word na witness. Mag-witness ka. Hindi nila ginagamit to. Now, alam niya yung word na witness. What do you think about this guy? What do you think about this guy? Is this guy a believer or a Christian or... Well, it's not safe to say believer. Kasi kung believer siya, bakit siya napunta ng impyerno? Tawagin na lang nating religious person. My goodness. He knew the word witness. He knew the importance of witnessing. Sabi niya, kung hindi na talaga pwede because everything here is fixed, there is no undo button, there is no redo button, there is no restore button. I cannot make up, I cannot catch up right here. Di na ako makakabawi. Everything here is permanent. Ito'y pakiusa ko, please, send Lazarus to witness. Woo! Ito yung mga inaayawan natin, but when you got there, you will realize this is the second most important thing to live up in this lifetime.
Nakita niya the importance of soul winning. Tapos hindi lang soul winner. Naging strategic pa siya. Biruin mo, habang nag-a-attend pa sa church, tara mag-soul winning tayo. Anong sabi? Busy ako. Tara mag-soul winning, mag-life group tayo, mag-discipleship tayo. Na anong sabi? Wala pa akong time. Di ba? Come on. Kapain mo daw yung katabi mo. Amen. Now, makinig kayong mabuti. Isn't it funny? Na nung buhay pa, dapat ginagawa natin to. Pero nung namatay siya, dun pa lang siya nagyaya kay Abraham at saka kay Lazarus, mag-soul winning tamo. Ano nga kanya niya? Kung kailan patay na yung tao, dun pa nangarap mag-soul winning. Oh my! Tapos eto pa, nung yayain siya nung nabubuhay pa, mag-soul, ang daming dahilan. Hindi, mahirap mag-invite. Wala, talagang ganyan sila. Pero nung siya napunta sa eternity, anong sabi niya? Anong sabi una ni Abraham? Hindi, nandun na yung mga nandun na si Pastor Roger, nandun na si Moses, nandun na yung prophets, nandun na yung scriptures. In TLB translation, ang sinabi na, they have the scriptures. Your 5 brothers has the scriptures. May mga Bible na sila. And yet, they don't pay attention about it. And then, tignan mo yung tao. Kung kailan nasa eternity na siya, bigla siyang naging strategic. Dati nung buhay pa, wala, mahirap mag-invite, mahirap. Pagdating doon, naging strategic, sabi niya, hindi, ganito kasi yan, Father Abraham. Kailangan may mabuhay mula sa mga patay. Tapos, yun, effective na yun, makikinig na yung mga kapatid ko. Sabi ni Abraham, pambihira ka. Kinakalagkad ka na ng pastor mo. Nung nabubuhay ka para mag-soul winning, ayaw mo kasi busy ka sa negosyo mo, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa karir mo. Ngayong andito ka na, ngayon mo palang pangarapin mag-soul winning. Ala ka nang makanyan, bro. Ala na. May natutunan? Sa lifetime, panay siya, tanggi. Sa eternity, naging persistent. So, hindi lang soul winning, nakita niya Okay mag-soul winning, pero dapat merong persistency. Yung mga umaayaw, dapat balikan. Yun ang gusto niyang sabihin dito. Kasi alam niyang matigas ang ulo ng kanyang mga kapatid, katulad niya. Pero please give them a chance. Yan yung gusto niyang sabihin Please give them a chance. Yung mga katulad kong tumatanggi sa gospel, please give them a chance. And he became so persistent and strategic, wanting to do the witnessing. That's the second most important that we shouldn't miss in this lifetime. Number 3 is the weight of influence. The weight of influence. Now, sa kanilang magkakapatid, 6 silang magkakapatid. Amen? Yeah. Now, sa tingin nyo, sino sa kanilang 6 na magkakapatid ang very influential? He is the most influential among the brothers. Hindi lang siya influential sa kanyang pamilya, influential din siya sa kanyang paligid. Pero, anong ginawa niya? Sabi niya, for I have 5 brothers so that he may warn them lest they also come into this place of torment. What does this mean? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, when I was alive, I go to church every Sunday. I was so religious, pero hindi ko pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Amen?
Hindi ko pinamumuhay ang salita ng Diyos. And yet, I led them away from the Lord. I led them away from the Lord. Now, be careful how you use your influence. Kapain mo daw yung katabi mo. Be careful how you use your influence. My friend, he had the power to lead them to God. But instead, he led them the wrong way. Amen. Now, influence is never neutral. Pakinggan niyo itong mabuti. Influence is never neutral. You're either pulling people closer to God or farther from God. Now, how do you maximize your influence? That's the third most important thing that we shouldn't miss in this lifetime. Gamitin natin yung ating kapangyarihan to influence people back to God. Amen? Amen pa ba? Praise the Lord. Now, here's the last thing. The willingness to obey and to repent. The willingness to obey and to repent. Well, again, he knew Abraham, he knew Moses, he knew the prophets. He even knew resurrection. Sabi niya, buhayin mo si Lazarus. And that's, very Christian doctrine. Ang hirap sabihin, believer, mananampalataya eh. Kasi dapat walang believer na pupuntang impyerno. Sabihin na lang nating religious person siya. You see, they have the scriptures. They have Moses. They have the religious leaders. May mga life guide na sila. And yet, hindi pa rin sila nagsisi. Sabi niya, buhayin mo. Baka doon pa lang sila magsisi. Anong sabi ni Abraham? Sabi niya, kahit buhayin pa. Kita niyo naman, hindi lang si Abraham ang binuhay muli ng Diyos. Si Jesus Christ mismo binuhay na ng Panginoon. And yet, people are still not paying attention to the Lord. Yung priority pa rin nila ang priority nila. It's the willingness to obey. He knew why he got into that side of eternity. He knew it. And when we got there, we cannot argue. Because we knew the reason why. These are the most important things we should not miss in this lifetime. Amen. And if there is small chance to flip our destiny, will you grab the chance? Ha? Mga kapatid, kung si mayamang nagdusa ngayon sa impyerno, kung meron lang sanang konting chance para baliktarin ang kanyang sitwasyon, do you think he will grab whatever it costs? Are you listening? Now, can you see how important life is? The other night, yung kapatid ko, si Sister Arlene, kilala niyo naman. Hanggang ngayon, nasa hospital siya, naka-ICU. But upon that meeting, kinausap kami ng doktor, ito yung gagastusin, ito yung pwedeng mangyari.
So, pagkatapos kinausap, sinundan ko siya, kinausap ko talaga ng masinsinan. 2 doktor kinausap ko sa loob. Sabi ko, Doc, I want to know the chance. Sabi ko, well, yung pera, mahirap. Di namin alam kung saan hanapin. But we're willing to pay no matter what. Just give us assurance. Sabi niya, there's a chance. Kahit pa 1% na lang ang tsansa na mabuhay ang isang tao, will you take the chance? Yes, you will. If you have the chance. If you have that button. But here's the problem. The rich man in the other side of eternity has no more chance. He is dying to have those chance, but he has no more chance. But here's the good news. You have all the chance. So I gather my family, sabi ko, kinausap ko yung asawa, laban ba tayo? Laban. And I thank you for your prayers. If there's any chance, kahit ilang porsyento lang yan, if there's a chance to flip our destiny, I'm sure we wouldn't miss it. And here's the good news. You still have the chance. You hold those buttons. It's a matter of making a decision to turn back to God. Amen? Amen? Sino dito? Alin sa mga boto na yan ang pipindutin mo? Lord, I want you to undo me. This morning, Lord, I want you to redo me. Pag sinabing undo, Lord, I want you to change me. I want you to correct me. Wow. And then redo, Lord, gusto kong gawin uli. I want to serve you again. Even at this age, Lord, I want to serve you again. Kung paano kita pinaglingkuran 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, give me a chance. And some of you, hindi ko alam gagawin ko, Pastor. What you need is a restore button. Lord, restore me today. I want catch up. I want to make up in this lifetime. Before I close, I want to show you what is heaven look like. Kasi kanina, impyerno yun eh. But I want to show you a glimpse of what's heaven. In Revelation chapter 21, medyo mahaba po yan. Pero meron akong highlight ko lang sa inyo, a glimpse of heaven. Well, what is heaven? It's a place of gold like grass. Pag tinignan mo daw yung ginto, ganun kadami. Tingnan mo, yung hinahabol natin dito, inaapakan lang natin doon. Ang pinapahalagahan natin dito, it doesn't matter in eternity. You see, streets shining, gates never closing. Minsan natawa ako kagabi, sabi ko, hindi pala sinasarado yung gate, gumawa pa ng gate. I don't understand, ano? Ba't merong gate pero hindi pala sinasara? No temple because God Himself is there. I like it. Hindi na tayo pupunta sa simbahan because... And then, no sun because God's glory lights everything up. That's heaven. And then, the next verse hits different. Look at this. Revelation 21 verse 4. He will wipe every tear from their eyes.
there will be no more death, no more mournings, no more crying, and no more pain. That's heaven. When you got there, wala nang iyak. Well, of course, may iyak naman ng kagalakan, but very seldom. Right? Kadalasan yung iyak natin talaga, iyak ng pighati yun eh. Ito yun oh, iyak ng kamatayan, iyak ng pagluluksa, iyak ng karamdaman, iyak ng pait. But when we got there, all those pain, all those ugly things will be gone. Will be gone. Now let me leave you this question. Bakit mo ipagpalit ang langit sa kapirasong panandaliang kaligayahan na ang kapalit ay pagdurusang walang hanggan? Let that, question bakit mo ipagpapalit ang langit? 70 years sa mundong ito, tuldok lang yan sa eternity. Ipagpapalit ba natin yung eternity dahil lang sa kabisihan natin sa buhay? My friend, no way. Amen? Just last year, last part ng 2025, I'm not really sure pero sa tingin ko lang, but there was a time when yung mga pinsan ng anak ko, natulog sila sa bahay. And then we went to mall, we ate in the mall, we go home, we go to the park, and saya-saya nila. And there was a night, sabi ko sa kanya, hindi pa sila natutulog, patulugin mo na. Sabi niya, patulugin ko na daw. Sabi ko, hindi, bayaan lang natin sila. Ang saya-saya nilang magpipinsan. They catch up with each other, making up each other, laughing, para bagang wala nang bukas. And so, nung umuwi na yung mga pinsan, narinig ko yung isa kong anak, sabi niya, last night was my best night ever. Magkasama lang silang magpipinsan. Narinig ko, sabi niya, you know what? Last night was my best night ever. Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, wow, it was just a fraction of heaven. Come on, are you listening? Katiting lang po yun ng langit. But when you get there into heaven, every night is the best night ever. Kung meron mang gabi doon, every night in heaven will be your best night ever. And every day in heaven will be your best day ever. And every moment in heaven will be your best moment ever. Kaya kapatid, ibabalik ko kayo sa tanong na yan. Gaano ka-big deal yung ginagawa mo ngayon to the point na ipagpalit mo ang langit? My friend, this is a gentle reminder. Hindi sa lahat ng panahon, meron ka nito. I ask you today, use this wisely. Can we stand up? Now, I have this, simple activity, kahit yung mga katabi mo lang. Just in case,
eternity starts now. Just in case. Huh? Just in case. Eternity starts now. Probably, whichever side of eternity, langit ka man or hell, only God knows. And you know. Right? Now, the question here is, which one would you regret the most? Kausapin mo daw yung katabi mo. Sa apat na yon, water of life, witnessing, influence, obedience, saan sa apat na yan you regret the most? Just play around, no? Ano kaya dyan ang labis mong pagsisihan? In case you're now in eternity. Eternity starts now. Ano sa tingin mo ang pagsisisihan mo dyan? Nakaligtaan mo ba yung water of life? Pinabayaan mo lang? Hindi mo binigyang halaga? Witnessing? Pag-share ng gospel? Influence. You have the influence but you don't use it wisely. Or kaya, yung obedience. You knew the word. You know Abraham. You know Moses. You know the prophets. You know resurrection. You know Christian doctrines, teachings. And yet, lahat ng ito, you know what? Regardless kung alin dyan ang nakikita mo, you still have the button. Amen? You get the buttons. You got the buttons, all right? You got the buttons, all right? You can start anew, right? Amen? We can push the undo. We can push the redo. We can push the restore button. You can catch up and you can make up. Hallelujah. Father, we thank you. I know. Holy Spirit, kinakausap mo kami ngayon sa ibang kaparaanan. And I know that you love us. Thank you for this sweet and gentle reminder. The things that we shouldn't miss in this lifetime. We glorify you. In Jesus' name. Amen.